B2, and B3. To some, sila po ay magsisimula ng B1 or B2. Pero po yung nag-enroll na po sa ating B3, nasa 70 plus na, and we are inviting everyone to please enroll sa ating B3. Tatalakayin po natin dito yung ating inner life, relationship with God that produces through disciples and also spiritual authority. Kung hindi po natin alam yon, dapat po maintindihan natin yung ating spiritual authority and also the spiritual maturity. Paano tayo magmamature sa ating pananampalataya, at ito po ay napakahalaga. So ang start po niyan is April 26. Okay, punta na lang po kayo doon sa ating information booth. Tanong-tanong po tayo kung ano po ang gagawin ninyo at kung paano kayo makapag-enroll and be part of this discipleship program. And then, mag-i-start po tayo ng ating second service ng April 26 din. April 26, 4 p.m. ng hapon. At sana po ay para po yung mga nasa taas, dito na sila sa baba. And then, maka-attend kayo for those na walang opportunity. Okay? Walang time to attend in the morning, magkakaroon po sila ng pagkakataon to attend sa hapon sa ating second service. So, ganyan din po, invitein po natin yung mga, nung ating church anniversary, salamat po to everyone na nag-invite. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At madami po tayong guests nung panahon na yon. So, tuloy-tuloy po natin sila imbitahin sa ating church. Okay? At ganyan din po, konti lang pong balita patungkol po sa mission trip natin sa Thailand. So galing na po kami ng Thailand. At salamat sa Panginoon at yung mga kasama kong kalalakihan ay hindi naman po nagbago in 5 days. Okay? Sila ay nanatiling mga tunay na lalaki. Okay. So sa Thailand po, may nagbablog si Pastor Henry, kung napapanood po ninyo. Ang sabi doon, yung isang comment, bakit puro kain naman yung ibinablog? Puro kain. Nagbablog siya pagkakakain. So, mahaba po yung aming nilakbay. Yung isang travel namin from Bangkok to Chiang Mai, umabot po yun ng, kasi dalawang places yung aming pinuntahan doon. Umabot po yun ng 15 hours. So talaga pong ganun sa mission, talagang magtsatsaga ka at medyo mahirap ng konti. Hindi pa ganun kahirap, dahil meron kaming baong pera. Okay? Mahirap yung ikaw ay nandoon sa mission. Nakita po natin yung mission field sa Thailand. Alam po ninyo, ang Pilipinas ay napakapalad po natin. Bakit? Kasi kilala natin lahat dito si Jesus Christ. Although yung iba, nire-reject si Jesus or hindi pa nagkakaroon ng talagang relationship with the Lord Jesus Christ. But sa Thailand po mga kapatid, 90% of them never heard the name of our Lord Jesus Christ. Kasi nga po sila ay mga Buddhists. Okay? 90% po doon, 90 plus percent or 94% ay Buddhism. And then 5% ay Islam. And 1% ang Christianity, involving all religions in Christian groups, just like Jehovah, kasama na po lahat doon yun. Sa 1% na yun, at napakaliit po ng tunay na Christians doon sa Thailand. At yung penetration ng mga Kristiyano sa Thailand ay hindi po ganun kadali. It's because of the culture, yung po religion nila became a culture sa kanila. At matindi po ang kanilang paniniwala doon. Pero ako po'y nalulungkot sapagkat ang daming tao po doon hindi nakakapakinig ng salita ng Panginoon. So sana po ang Bridge of Blessing Foundation ay tuloy-tuloy na makasupport tayo sa mission work sa Thailand, makapagpadala tayo ng missionaries, makasupport tayo sa mga local pastors and local missionaries doon. So pag-pray po natin mga kapatid itong trabaho na ito kasi hindi madali. Sabi ng Panginoon, go into all the world. Kapag ka pala ikaw, totoo ang Panginoon eh. Doon ko na-realize na totoo yung sinasabi ng Panginoon. Go into all nations. Punta ka sa lahat ng bansa, sa lahat ng bayan, sa lahat ng lahi. Bakit? Makikita mo yung totoong
misyon, yung totoong pangangailangan ng salita ng Diyos, yung totoong pangangailangan upang ang ebanghelyo ay maipangaral sa buong mundo. Okay? So, nakakalungkot, hindi lahat ng bansa ay merong pribilehyo ng kalayaan sa pangangaral ng Diyos. Just like itong bansa natin. Kaya sabi nga ng Bible, kakaunti lang yung papanik sa langit. Doon nakita ko mga kapatid, kung gaano karami ang hindi nakakakilala sa ating Panginoong Yesus. Okay, so, ayan, tayo po ay nag-conduct tayo ng training doon sa Bangkok and also sa Chiang Mai. 12 hours difference yung layo. Sa Chiang Mai naman po, minute natin yung ilang organizations doon at yan din yung isang foundation doon na tumutulong doon para doon sa mga tribes. Okay, sila yung nagmi-mission doon sa mga tribes. At nakamit din tayo ng mga local Thai pastors doon. Okay? At napuntahan din natin yung kanilang mga work. So, ang pinaka maganda pong binigay sa atin ng Panginoon is the vision for the work. Okay? And the burden na binigay ng Panginoon sa puso natin para sa mission sa Thailand. So, pag-pray po ninyo mga kapatid. Okay. So, yun lang po. At talaga pong napagod yung aking mga kasama at medyo nakakapagod ang travel. Now, punta na po tayo sa message natin this morning. Ang ating pong series na sinisimulan ngayon. At ito po yung first message natin. Patungkol po dito sa series na ito. Yung nakaraan last week is the introduction. But now, nandito na po tayo sa pag-outline ng ating series. Ang ating pong paksa is the words of the King. Dito po tatalakayin natin mga kapatid. Lahat ng itinuro ng Panginoon, yung kanyang preaching, yung mga principles na sinabi niya, yung kanyang mga declaration, yung kapangyarihan na ipinamalas ng Panginoon nung siya ay nandito sa lupa. Okay? So tatalakayin po nating lahat-lahat yan. Okay? At sana po ay maintindihan natin, ang goal po natin, hindi nyo lang maintindihan yung salita ng Diyos, kundi talagang magkaroon ng power sa buhay ninyo. Okay? Magkaroon ng power at yung totoong mensahe ay manamnam ng bawat isa sa atin. At makita natin kung gaano makapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kagaya nga ng sinabi ng Panginoon, He is the Word of God. So, makita din natin kung bakit sinasabi ng Panginoon yung mga bagay na yon at kung ano ang epekto nito sa buhay natin. At dapat po ito'y magkaroon ng epekto sa buhay natin. So ito po pag-aaral natin ay tatagal po ito ng 1 taon. Okay? At lahat po ng salita, deklarasyon, kapangyarihan, pagtuturo, pagtutuwid at pangangaral na nagmula sa bibig ng Panginoon ay tatalakayin po natin dito. Okay? So the words of the King. The message this morning, meron pong subtitle, The Royal Declaration. The Royal Declaration. The word royal means regal or excellent, kingly. Para ito doon sa mga may mataas na kalalagayan. Okay? Hindi lang sa lipunan natin, kapag ka ito'y tumukoy sa Panginoon, ito po yung pinakamataas na kalagayan. So ito po, these are royal decrees. But these are declaration of our Lord Jesus Christ, who is the Son of the Most High God. So ito po yung tatalakayin natin. Magsisimula po tayo, Mark chapter 1, verse 14 and 15. Now, the Bible says, now, after John was arrested, hinuli si John the Baptist. After that he baptized the Lord Jesus Christ, hinuli siya, okay, para siya ay patayin, pupugutan siya ng ulo. Now, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of God. So this is his preaching. The gospel of God, the good news of God, yung mabuting balita para sa bawat isa sa atin. Kapag po tayo, mga kapatid, ay mayroong problema, di ba? Kayo ay
bigat na bigat, kayo ay nag-iisip ng malalim, kayo ay hindi mapakali, kayo ay naguguluhan, and then suddenly, out of nowhere, bigla na lang may dumating, mabuting balita, huwag ka na mag-alala. Huwag ka na mag-alala. Huwag ka na mag-alala doon sa mga tao na galit sa iyo. Huwag ka na mag-alala doon sa pangangailangan mo financially. Huwag ka na mag-alala doon sa problema mo o sa karamdaman mo. That is a good news. Now, si Jesus Christ, He came into this world to bring good news. Mabuting balita to each and every one of us. Kaya sabi diyan, proclaiming the gospel of God and saying, the time is fulfilled. Yung panahon, yung oras ay nandito na. Meron ng katuparan yung pangako. Yung iniintay ng mga tao na kaligtasan ay meron ng kaganapan. The time is fulfilled. Eto na yung panahon na yon. Di ba? Ang hirap po mag-intay. Sino po naka-experience dito mag-intay? O ikaw ay nanligaw ka for 5 years, iniintay mo yung oo, tapos yung oo ay binigay sa iba, sakit naman. Kahirap mag-intay. Pagkatapos, ang tawag doon ay pinaasa. Di ba? Pinaasa. Mahirap yung pinapaasa, mga kapatid. Na-experience nyo na po ba umasa? Kapag tayo ay nakikipag-away kung sino iboboto natin presidente, pagkatapos yung presidenteng iyong ibinoto ay pumalpak, ikaw ay pinaasa. But you are waiting, patiently waiting for a change, patiently waiting for a hope, something na makakasolve doon sa mga longingness natin at doon sa ating mga pinagdaraanan ngayon. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Bakit napakahalaga ng kingdom of God? Dahil sa mundo na ito, ang nagahari ay yung kingdom of man. Diba? Yung kingdom of man. At lahat tayo frustrated. Lahat tayo disappointed. Why? Because the kingdom of God, the kingdom of man continue to fail you, to fail us. Continue to break their promises. Continue to disappoint you. Diba? Tama? Diba? Minsan nga, sa pag-aasawa, ganun din. Hindi nakapili-pili mo. Tall, dark, and handsome. At yung mga pangako is something that is a music to your ears. Kapag ikay binobola, ibibigay ko sa iyo ang langit. Okay? Impyerno pala binigay. Ibibigay ko sa iyo ang mga tala. Black ay ang binigay. Tama, di ba? Ibibigay ko sa iyo ang magandang buhay. Ikaw ay inalila. Di ba? Yung mga pangako na ganon, yan ay, pag hindi yan naganap, mga kapatid, napakahirap sa kalooban natin. Pero ito, sabi ng Bible, yung inyong pag-asa in this world is now here. Meron tayong pag-asa. Why? Sabi ng Bible, Jesus is the truth. He is the truth. And every words that will come out from His mouth are truth and life. Truth and life. Hindi nagsisinungaling. Hindi pambobola because there is an election. Hindi empty promises. Just to please you, just to get your vote. Hindi empty promises, kundi katotohanan sapagkat ang Panginoon na hindi siya sinungaling. At yun naman ang pag-asa natin mga mananampalataya, di ba? Sa Panginoon tayo umaasa because we know si God hindi siya nagsisinungaling. Now, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. It is not an advice, it is a royal decree. Coming from the Lord Himself. Coming from the God that do not lie. Coming from the God who is able to fulfill His promises. So, kings, or the King, our Lord, God, do not suggest. He declare. He declare. Dahil yung sinasabi ng hari,
mga kapatid, na deklarasyon nito ay batas at ito ay mangyayari. His words carry power. Power, kapangyarihan. And also His words carries consequences. And also His word carries authority. Merong kapamahalaan. At ito, dinemonstrate ng Panginoon nung siya ay nabubuhay dito sa lupa, nung sinaway niya ang hangin, nung sinaway niya ang tubig, all of those things obeyed His word. Why? Because His word has authority over all things. Otoridad, kapangyarihan. Kung meron isang tao dyan sa labas at sasabihin sa iyo, ibili mo nga ako ng soft drinks. Susunod ka ba? Hindi mo naman kilala. Susunod ka ba? Hindi ka susunod. Sapagkat wala naman siyang authority over you. Pero kung yan ay police at sinabi, sabang ikay nagdadrive, puminto ka, stop, hihinto ka kasi alam mo that he has authority. Meron siyang kapangyarihan. Kapag ang mga guro sa eskwelahan ay binawal yung mga bata sa kanilang panggugulo, susunod yung mga bata because they have authority over their students. Kapag ang magulang ay sinaway ang kanyang mga anak ay dapat sumunod at makinig because they have authority over their children. Handiyan pa po tayo. Okay, kapag sinabi ng gobyerno that you pay your tax, we are to submit and to obey because they have authority over us. But the words of the king has power. And aside from it, there is consequences because his words have authority. Kung yung salita niya, we will not submit. A king does not negotiate. He does not negotiate. He gives decree. He establishes whatever he desires to accomplish. When a king speaks, tingnan niyo to. When a king speaks, it becomes a law. Nagiging batas ito. It shapes reality. Okay? It shapes reality and it demands response. Kailangan ikaw ay mag-submit, sumunod, okay? Dahil yung salita ng hari, hindi nababali. When the king declares, everything else must align. Must align. Must submit. Must obey. Kapag kahari ang nagsalita. Alam niyo, doon sa Thailand, so yung presidente, hari sa kanila. Hari sa kanila. Okay? At pagka mabuti yung hari, maganda yung mangyayari doon sa bansa. At sila, palagay ko, mahusay yung hari. Comparing sa government natin dito sa Pilipinas. They are far richer than us. Okay, their highways maayos. There's no traffic. 15 hours na nagda-drive ka ng tuloy-tuloy, walang toll gate. Hindi ka babayad ng toll gate. Lahat ng gasoline station, isa lang ang price. Dito, iba-iba eh. May mura, may mahal, may espesyal, may local. Sa kanila, isa lang ang presyo kahit saan ka magpunta. Isa lang ang presyo dahil yung presyo tinatakda ng government. Okay? Ganun sa kanila. Doon, maraming benefits kapag kayo sa medical. Ang babayaran mo lang is 500 baht. And that's it. Operation man yan, gaano man kagrabe yung operation yan, gaano man kagrabe yung sakit mo, gaano man kalaki yung dapat gastusin, bayad ka lang ng 500 baht. Yung 500 baht sa kanila mga kapatid, siguro mga 900 pesos. Okay ba? 900 pesos. That's it. Kahit pugot ulo pa, 900 pesos lang. Okay? Dahil yung gobyerno nila, they care for their people. They care for their people. At maayos naman. Pero, hindi naman lahat ng gobyerno, hindi naman lahat ng ginagawa ng gobyerno ay maayos. Okay?
So may gobyerno maayos, pero hindi perpekto. May gobyernong hindi maayos, and of course, hindi perpekto. Okay. So when the king declares, everything else must align, susunod. Kaya nakakatuwa sa kanila dahil sa kanila hari. Okay, isa lang yung namumuno at yung monarchy, ano. Ay yung susunod na papalit na hari, hindi na nagbobobotohan kundi yung kanyang anak. Okay, may disadvantage lang yun sa pamilya nila dahil nagpapatayan yan yung mga magkakapatid, yung mga royal blood. Now, punta po tayo sa points natin. Number 1, the king declares the time. The king declares the time. Now, eto mga kapatid, ang dapat nating maintindihan that unlike us, ang Diyos hindi po siya sakop ng oras. His time, mga kapatid, is very different from our time. Yung time natin, nilikha ng Diyos. Nung nilikha niya ang araw, nung nilikha niya ang buwan, at nung nilikha niya ang ating planeta, okay, upang ang ating planeta ay umikot in itself, yun po yung 24 hours natin, at pagka ito ay umikot doon sa ating araw, ito po yung ating 365 days, which is yung ating 1 year. Yung oras ay hindi sakop ang Diyos. Ang oras ay sa atin lang, but God is beyond or above time. He is outside of our time because He is the creator of time and the creator of everything. And also, He is outside of our matter. Kung ano man meron tayo dito sa mundo, God is not in it, but He is outside of His creation. And that's why He is God. So, the king declares the time. Kaya ang sabi doon sa talata na pinag-aaralan natin, yung kanyang preaching, the time is fulfilled because He is the one who sets the time. He is the one na nagtalaga at nag-ayos ng mga bagay-bagay. This is a royal announcement over our human history. Sapagkat tinalaga ng Diyos. Tinalaga ng Diyos kung kailan ka mabubuhay, kung kailan ka mamamatay. Gising pa po tayo? Okay, nag-introduction pa lang tayo. Ang gagawin po natin, yung pastor po ninyo, ako po humingi ng pasensya sa inyo. In the past weeks, okay, or months, medyo mahaba yung preaching natin. Ngayon po, iiksiyan ko na lang. Kung gising kayo. Pagka natulog kayo, habaan ko. Okay? So, basta medyo iiksiyan natin. Tapusin natin ang mga, basta hindi tayo aabot ng 11:50 and we're over. Okay? So, this is a royal announcement of human history. In Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ito po yung pinag-aralan natin, for everything there is a season and a time for every matter. Now, who sets the time? It is God. It is Him. Why? Because He is outside of our time and He is the creator of our time. Sabi diyan, time for every matter under heaven, because heaven is above the creation of God or outside of the creation of God. Merong mga panahon lahat ng bagay. Kaya nga, yung puno ay merong panahon kung kailan siya mamumunga. Tayo ay may panahon kung kailan tayo tatanda. Tama? Lahat ng bagay sa mundo na ito ay may panahon at yan ay tinakda ng Diyos natin. Time is not random. It is ruled by God. Kaya may timing lahat because everything is in the hands of our Creator. Seasons are not accidental. They are appointed by the Almighty. So the king decides when your moment will arrive. Tama? Minsan, sabi natin ang buhay parang gulong. Diba? Nag-iintay ka ng moments mo, tama? Your moments to shine. Sa mga kabataan, nag-iintay kayo palagi ng moments din yon. Sa ating mga adults,
nag-iintay din tayo. Minsan marami tayong problema. Marami tayong pangailangan. Pero mga kapatid, those things are not permanent. There will be a time na ang Diyos gagamutin ang karamdaman mo. There will be a time na ang Diyos pagpapalain ka financially. There will be a time, okay, na ma-experience mo yung masaganang buhay. Pero hindi sa lahat ng panahon. Because there are time for everything. Okay? So, after generations of waiting, mga kapatid, ng ma-promise ng Diyos of the kingdom to come. Kasi nag-iintay na sila na ang redemption ng Panginoon mula pa kay Eva at kay Adan. Pagkatapos ang Israel, nag-iintay sila mga kapatid ng kanilang hari, yung tunay na hari, the son of David, okay? Kasi yung kanilang kingdom ay nasira. Yung kanilang kingdom ay nawalan ng pag-asa, but their hope is in the Lord. And now, the King declares, the Lord Jesus Christ declared, the appointed time has now come. The appointed time has now come. Tandaan natin to, if the King sets the time, no one can delay it. Ang problema, yung tao kasi mainipin. Alam niyo yung mainipin? Alam niyo ba sabi ng Bible that yung one day kay God is 1,000 years sa atin? Andiyan pa kayo? Yung one day, isang araw sa Diyos, 1,000 years. Minsan nag-iintay tayo ng 3 years, 5 years, 10 years. Mga kapatid, wala pa sa segundo ng Diyos yun naiinip na tayo. But God's timing is always the right time. Sabihin nyo nga po, God's timing is always the right time. Sa buhay ninyo, nag-iintay kayo ng pagpapala. Nag-iintay tayo ng pagbabago. Nag-iintay tayo ng something na dramatic that will happen sa buhay natin. Pero yung pag-iintay ninyo will not come into waste. Because God has the right moment for you. Tandaan niyo po yan. God has His time, His right time. Okay. God, tingnan niyo ito. Okay? Ano sabi niya? Seasons are not accidental, they are appointed. Secondly, the king decides when the moment arrives. And then, tingnan niyo ito. God doesn't operate on human urgency, but divine appointment. Madali tayo na madali Okay. Alam po ninyo, ang munggo, pagka yan binabad nyo sa tubig, kinabukasan may tubo na. Pero hindi ganun sa buto ng mangga. May panahon. Amen? May panahon. Kapag ka nagtanim ka, hindi kagaya yan ng saresa, na hindi naman tatagala 1 taon, may bunga na. Pero ang mangga, kailangan mo, it will take you, kung yan ay buto, maybe 5 years bago yan mamulaklak. Ang tao rin, eksakto, kailangan ikaw ay sa pagbubuntis mo, kailangan mo ng ilang buwan? 9 na buwan. 9 months. Hindi po pwede nanganganak ka ng 4 months or ng 5 months. Magkakaroon ng diferensya yung baby. Tama? Lahat ng bagay ay mayroong panahon at kapanahunan. At tayo po, hindi natin po pwedeng madaliin ang Diyos. Hindi po pwedeng madaliin yung puno na tumubo. Siya ay tutubo sang-ayon sa kapanahunan na itinakda sa Kanya ng Panginoon. At gayon din sa buhay natin. Hindi natin po pwedeng sabi nga ng Bible, yung nagmamadaling yumaman, ay mabibigo. Sino po dito nagmamadaling yumaman? Sinong gustong yumaman? Of course, lahat tayo gusto natin yumaman. Amen? Pero huwag kang magmamadali. Sapagkat lahat ng bagay ay may panahon. Maybe you need to mature. Maybe you need to do
something para ma-accomplish yung mga dinidesire mo sa buhay mo at mangyari sa iyo. Now, this is our application. Stop rushing God. You desire for your life to be blessed, stop rushing God. Sa bridge of blessing natin, Pastor, tumatagal na yung panahon, parang wala naman tayo na-accomplish na something dramatic. Stop rushing God. Maybe God is maturing us. Maybe God is preparing something. Kasi mahalaga yung foundation. Mahalaga yung establish. Mahalaga yung able ka to hold or to carry. So, stop rushing God. God has its own timing. Stop doubting Him in your waiting season. In your waiting season, continue on waiting. Continue on trusting. Trust that your moment is under the royal authority. Minsan meron tayong mga loved ones hindi pa save eh. Amen? Alam niyo yung tatay ko, paano masasave yun? Buddhist yun. Hirap, di ba? Hirap, but we are praying na ma-save siya. Paano masasave yun? Hindi naman namin kasama sa family namin. Pero kapipray mo, dumating yung time na gumawa ang Diyos, nung isinoli siya sa akin, nung other family niya, at pagkatapos, nagpastor ako at that time sa isang maliit na simbahan doon sa Daan Sarili, and then, biro niyo, tumira siya sa akin, kung sinong pinakamaagang umattend, yung tatay ko. Kung sino nakikinig sa akin, all year round, walang absent yung tatay ko. Mahirap ma-save, but nothing is impossible with God. But do not rush God. Wait for the right time. But surely, God will do His miracles in the right time. At ma-amaze ka na lang. So, magtiwala tayo sa Panginoon. Secondly, the King declares the fulfillment. Yung kaganapan. Sino nagdi-declare niyan? Ng Diyos. Diba? Pwede tayo mag-declare ng kung ano-anong declaration natin o magsabi tayo na yung millennial kingdom nandito na. Pwede natin sabihin yon. Pero mga kapatid, yung declaration lamang ng Panginoon ng totoo. Sabi ng Panginoon, the time has come and is now fulfilled. Because the time is fulfilled according to the timeline of God. Because the King declares the fulfillment of His words, of His promises. In Galatians chapter 4, verse 4, the Bible says, but when the fullness of time had come, the fullness of time, yung sakto na yung panahon, hindi sobra, hindi kulang, kundi saktong kapanahunan according to the plan of God. Now, tanungin ko kayo, nagtitiwala pa rin ba kayo na ang Diyos, yung plano niya, perpekto? Plano niya sa buhay niyo, perpekto. May problema ka ngayon. Under trial ka ngayon. Pero alam mo ba na yung mga trials na yan, minsan pinapadaan ng Diyos kasi meron siya magandang plano sa buhay mo at ang Diyos ay hindi nagkakamali sapagkat yung plano niya ay perpekto. At yung pangako niya, ipagkakaloob niya sa iyo. Minsan, iintay natin yung pangako ng Panginoon. Panginoon, bakit hindi dumarating sa akin yung biyaya mo? Pero mga kapatid, ang dami palang biyaya ng Panginoon. At minsan yung biyaya na ipinapanalangin mo sa Panginoon, ay ibibigay sa iyo ng Panginoon in the right time, kaya lang, naiinip tayo. Sino po dito maiinipin? Lahat tayo mainipin. Nag-travel kami from Bangkok to Chiang Mai. 12 oras kaming nakaupo. Inip na inip ako. Wala bang katapos ay kalsada na to? Kapakahirap. Nag-iintay ka. Pupunta ka ng airport. Ang flight namin is 11:15. 11:15 pabalik dito sa Pilipinas. Punta kami ng airport ng 7 a.m. Ilang oras yung maghintay. Okay? Nabilang mo na lahat ng poste. Nakabisado doon mo na yung mga mukha ng taong nag-iintay. Pero ang maganda, dumarating din yung panahon na yon. Amen?
Dumarating din yung panahon na yon. At magugulat ka lang, na-realize mo na, na-experience mo na, at minsan nakalipas na pala. At yung mga problema natin nakalipas na. Akala mo as if there is no end to your misery. But mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Salamat na lang. Salamat na lang sapagkat ang Diyos nasa tamang panahon kapag siya'y kumilos. Hindi kagaya natin. Alam niyo ba that timing is everything? Timing is everything. Napakahalaga niyan. Kahit tama'y gagawin mo, if it is not the right time, you'll fail. Okay? So in Galatians chapter 4, sabi diyan, but the fullness of time had come and God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. The timing of the Lord's coming, His incarnation is in the right time. The timing of the Lord when He saved you is in the right time. The timing of the Lord is always the right time. Hindi ka dapat mapagod. Okay? Alam po ninyo, mga kapatid, yung coming ng Panginoon, yan po ay prophesied. Yung kanyang pagiging born of a virgin. Pinanganak siya sa pamagitan ng isang birhen. Mabasa niyo Isaiah. Siya ay pinanganak sa Bethlehem Ephrata, very specific the place, Bethlehem Ephrata. Mabasa niyo yan sa Micah. Nung ang Panginoong Jesucristo ay ipapanganak in the line of David, mabasa niyo si Jeremiah. Nung siya ay binetray ng 30 pieces netong si Judas, mabasa niyo sa Zechariah. Nung siya ay pinako, mabasa niya sa Zechariah. Nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay at naghirap, mabasa niya sa Isaiah chapter 53. At napakarami pang iba. Alam niyo ba sa Bible, mga kapatid, the Bible contains 1,800 plus prophecies overall. Tingnan niyo sa slides ninyo. Ayan. The Bible contains 1,800 plus prophecies overall. Roughly 70 to 80% of biblical prophecies have already been fulfilled, natupad. Ganong karami. Ng mga prophecies, mga kapatid, lahat yon natupad. Yung panahon ngayon, magkakaroon ng digmaan. Yung propesiya ng Panginoon patungkol doon sa kanyang bayang Israel, yung mga nakapaligid na bansa, lahat kaaway nila, pero nahihirapan sila to overthrow yung Israel, mga kapatid. Pero may panahon din na ang Israel ay babagsak ayon sa Bible. Okay? Pero mga kapatid, tingnan natin yung accuracy. Tingnan natin yung fulfillment ng mga prophecies na ito. 1,800 plus prophecies. 70% ay fulfilled na. Iniintay natin yung 30% na lang, kaigsi na lang. At bakit hindi mo pagkatiwalaan ng Panginoon? Nung ang Panginoong Jesucristo ay bumaba dito sa lupa, over 300 prophecies were fulfilled. Okay? Prophecies from the Old Testament. From Genesis, Exodus, okay, especially Isaiah, Jeremiah patungkol sa coming of our Lord Jesus Christ, the Son of God, na ang fulfillment niya, mga kapatid, ang difference from the Old Testament and the New Testament is 400 years. 400 years. Hindi pa po, yung from Malakay lang to the book of Matthew, yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Okay? So, tandaan natin ito. If God fulfilled the first 70% ng mga prophecies, meaning His words, His promises, the declaration of the prophets were all true because they came into pass. Nangyari. He will not fail us with the remaining 30% of His promises. Hindi magkakamali. Alam niyo po ba ang probability? Tingnan niyo to. The probability, nandiyan sa slides natin, of a one person, fulfilling 8 of them by chance, is 1 in the 10 to the 17th power. How many zeros?
17 zeros yung probability, mga kapatid, of one person just fulfilling 8 prophecies concerning the person. Okay? In a, in a span of ng fulfillment ng mga siguro mga 500 years para matupad yung sinabi ng isang tao na mangyayari after 500 years. Ganyan lang po kaliit yung tsansa. As if there is no chance at all. Okay? Very slim. It's humanly impossible. Sa 8 lang na declaration or prophecy concerning a person, kung ito ay not divine, kung ito ay hindi galing sa Diyos, but God fulfilling 1,800 prophecies, 70% of it were already fulfilled in the exact time, in the exact settings, in a exact occurrences ng mga pangyayari. It's merely, or not merely, it is impossibility. Impossible. But because it is a divine orchestration of God, they all come to pass. Okay? This is a royal confirmation. What was promised is now accomplished. It's now accomplished. Every prophecy finds its completion in Christ. In Christ Jesus. Every promise is brought to fulfillment. The King does not forget, but He fulfills. In the same way, God's promises to us, He will fulfill. Sabi ng Panginoon, kung ikay sasampalataya sa Kanya, pupunta ka sa langit. If you will receive Him as your Lord and Savior, you will be one of the children of God. You will be a child of God. Ang sabi ng Panginoon, if you will pray, if you will ask, you will receive. Diba? Hindi ba nangyari sa atin yan? Nangyari sa atin yan, of course. Minsan, akala mo hindi nakikinig ang Diyos. Baka wala pa doon sa tamang panahon. But time will come. The Lord will answer your prayers. The Lord will fulfill His promises sa buhay natin. And you will realize it one day. Bakit po? Because, tingnan nyo ito, nothing was accidental. They were all planned. Pinlano na ng Panginoon. Secondly, nothing was delayed because God's timing is always the right time. Thirdly, nothing was misplaced. Sabi ng Panginoon, pagka nawawala yung tupa, iiwanan niya 99 at hahanapin niya isang nawawala upang walang mawala. Nothing was misplaced. Amen? Ganon kahusay ang Diyos natin. Alam ninyo, kung ang tao pumapalpak, tayo pumapalpak, hindi kasi tayo Diyos. Kung tayo nangangako, pero hindi natin tinutupad, hindi kasi tayo Diyos. Kung kayo nangutang at nangako ng araw ng inyong pagbabayad, di naman natin natutupad eh. Hindi ka kasi Diyos at naiintindihan natin yon. Amen? Pero ang Diyos, every promises that God made, every promises, God will fulfill because He is not like us. Tayo makasalanan, but God is not. He is holy and He is able and He is powerful. Nakikinig pa po ba kayo? Mga kapatid, sana po pakinggan nyo mabuti. Okay? Because these are truths. Tingnan nyo ito. A promise from the King is a certainty. Certainty. Kasiguruhan. Not possibility. Hindi yung baka mangyari. Hindi ganon. But this is certainty. You can be sure of it.
Okay? You can put your confidence on the promises of God. Sabi ng Panginoon, hindi kita pagkukulangin. Hindi kita gugutumin. Meron ba dito nagugutom? Pero mukhang malulusog naman tayong lahat. Amen? Kahit tumaas pa, nag-skyrocket yung gasolina. Tataas lahat ng bilihin. Tama? Pero tanungin ko nga kayo, kung ikay tunay na mananampalataya at naglilingkod sa Diyos, nagugutom ka ba? Pero yung mga pangako mo, you always fail. Tama? Sabihin mo, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo, magtatapat na ako sa'yo. Abi, linggo-linggo na lang sinasabi mo, magtatapat ka na, pero linggo-linggo rin, you fail. Diba? Mga kapatid, God will always fulfill His promises to you. That's for sure. That is 100% sure. Because He is not like us. Okay? So, what God begins in promise, He completes in fulfillment. Hundreds of prophecies fulfilled. This is not coincidence, but this is divine precision. No error. No misplace. Divine precision. Okay. Now, sa ating mga mananampalataya, hold on to God's promises. Trust even when you don't see progress in your life. Panginoon, paulit-ulit buhay ko. Still trust God. And believe that what God said is already a promise in motion. Progreso. Kumikilos na ang Diyos sa mga pangako niya sa iyo. Hintayin mo lang at mangyayari. Bakit? Sapagkat ang Diyos, lahat ng pangako niya, tinutupad niya. Panampalatayanan natin. Number 3, and last. Maigsi na mag-preach si pastor. Okay. Pero may 10 sub-points to eh. Nabiro lang. Number 3, the king declares the kingdom. Mga kapatid, alam po ninyo, ang preaching ng Panginoon is about, from the beginning of His preaching, it's about the kingdom of God. Till the end of His preaching, He concludes it with the kingdom of God. And the coming kingdom, patungkol sa kaharian ng Diyos. Bakit patungkol sa kaharian ng Diyos? It's because siya'y naparito to establish Himself as king and to establish His kingdom. Because He is the only heir. Heir din naman pala tayo. Because He is the heir, the begotten of the Father, sa mundo na ito. At kaya hindi sa langit, kaya nga all power is given to me in heaven and earth. Now, mga kapatid, the king declares the kingdom. The kingdom of God is at hand. Yung kingdom ng Diyos, mahahawakan na natin. Malapit na, nandito na. So this is a royal proclamation of the arrival of the kingdom of God here on earth. Why? Because the king came. At kung nasaan ang king, nandoon ang kingdom. Are you listening? Kahit nasaan ang hari, nandoon ang kingdom. Kaya nga siya nung bumaba dito sa lupa, hindi lang siya bumaba sa lupa, kundi siya ay pumunta rin doon sa kailaliman. At pumanik din doon sa kataasan upang lahat ay masakop ng kapangyarihan at kaharian at otoridad ng ating Panginoon because He is King of all. And now the King is declaring a royal proclamation. The kingdom of God is at hand. The kingdom is here.
The rule of God is now present in our world. The authority of heaven is now being revealed. That's why, sabi ng Panginoon, mabuhay ka na buhay. Mawalay sakit mo, nawalay karamdaman. Dumilat yung isang taong bulag. Maglakad ka, lumakad yung isang taong lumpo. Pinalayas niya ang masasamang espiritu. Pinatigil niya ang unos. Pinakain niya ang napakaraming tao sa pamamagitan lang ng konting tinapay at konting isda. Miracles after miracles. They are happening in the time of our Lord Jesus Christ. Bakit po? Because that is the power of His kingship. That is the kingdom of God. That is the power of our Lord Jesus Christ. No, tayong mga mananampalataya, kaya wala tayong worry eh. Hindi tayo masyado nag-aalala sa buhay natin. It's because may pangako ang Diyos sa atin. At ang pangako na ito ay totoo. At ang Diyos ay gumagawa ng milagro. So Jesus is saying, what you've been waiting, what we have been waiting for is no longer far. It is now here. And we are experiencing the power of the King and the power of His kingdom. When we say at hand, tingnan niyo ito. It means present. Already here. It means accessible, reachable, can be touched, can be realized. Within reach, you can grab it. You can claim it. Okay? You can enjoy it. The power of the kingdom and the power of our Lord Jesus Christ. The people expected a political kingdom. The people is expecting a visible kingdom, a visible throne. An immediate power na ang Panginoon i-overthrow yung hari, si Pilato, at siya na yung magiging hari. Pero mga kapatid, the kingdom of our Lord Jesus Christ is far different and far beyond that kingdom. Far beyond that kingdom. Because Jesus Christ is revealing a spiritual kingdom first, because God is a spirit. Amen? Spiritual kingdom. Una, dapat pagharian niya muna tayo spiritually. Na-experience mo na ba si Jesus sa buhay mo? Spiritually. Spiritually. Pumasok na ba siya sa puso mo? Spiritually. Do you have now connection with God spiritually? Does He reign your soul? Is He reigning your soul and your spirit? Because His kingdom, mga kapatid, first is a spiritual kingdom. Not political one, but a spiritual kingdom first. He must first rule your heart before He rule the earth. He must first rule your heart before He rule your being. Are you listening? Hindi ka gagawa, hindi ka magsaserve, hindi ka susunod, hindi ka maglilingkod sa Panginoon. Maliban maghari muna siya sa puso mo. Because He is first King of your spiritual self. Tandaan natin ito, mga kapatid. The kingdom is not a place. Because the kingdom of our Lord Jesus Christ is beyond the boundaries of this earth. But it is a present reality of His authority over our lives. The heaven stepped down here on earth. The invisible became visible in the body of the Lord Jesus Christ. The Spirit we now experience. The Spirit of God has now influence over you. It has power over my being.
That is the kingdom of God. And one day, pagka dumating na yung time na ang Panginoong Jesucristo ay bababa dito the second time, paghaharian niya ang mundo na ito. In physical form, in a political system, pero yung paghahari ng Panginoon, it will be perfect. It will be perfect. Unlike the kings that we have here on earth. Okay? Now, recognize that God's kingdom is already available. And do not postpone what God has made present. The kingdom of God is at hand. Do not postpone it. Allow God to rule your life. Allow God to rule your spirit. Allow God to be the king of your everything. Amen? Hayaan mo ang Panginoon. Okay? Na maghari sa buhay mo. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2. He says, in a favorable time, I listen. Sa panahon na nauukol, sa panahon that there is favor, there is grace, pinakinggan ko kayo, sabi ng Panginoon. In the day of salvation, I have helped you. Sa panahon na kailangan mo ng tagapagligtas dahil ikay lugmok sa kasalanan, tinulungan kita because He died on the cross. And the Lord Jesus now saying, behold, now is the favorable time. Now is the time for grace. Now is the time for your sins to be forgiven. Behold, now is the day of salvation. If you haven't received Jesus Christ in your heart yet, now is the favorable time. God is giving you favor while you are still strong, while you are still in your right mind. The Lord is giving us favor na tayo ay magsisi sa ating kasalanan at tanggapin siya. Now, tingnan niyo to. What God has brought near, you must be personally received. Naintindihan po ba natin ibig sabihin nun? The kingdom of God is here. The kingdom of God is at hand. Now is the time for His promises to be fulfilled. God is drawing His grace to you. Inilalapit sa iyo ng Diyos. Ang tanong, will you receive Him? Will you enter into His kingdom? Will you submit your will and be ruled by the authority of our Lord Jesus Christ? Sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako, I am a sinner. Panginoon, pwede ba pagharian mo ako? Minsan, tayo yung nag-ahari. Yung testimony nga na, brother, ako yung hari ng pamilya ko, ako'y hari ng sarili ko, yung gusto ko na susunod. Pero ngayon mga kapatid, dapat ma-realize mo, hindi gusto mo masusunod eh. Okay? Hindi ikaw ang hari ng sarili mo, hindi ikaw ang hari ng buhay mo because we have a king who is sovereign, who is over all, the king who rules, the king who will come again, the king who fulfills His promises, the king who is the truth, the king who is the Son of God, our Lord Jesus Christ, and let Him reign in your mortal body and serve Him. Because He deserves to be served. He deserves to be praised. He deserves your worship. He deserves your commitment. Be committed to Him. Give your life to Him. And by giving your life to some people, nawawalan ako pagka nagbibigay ako. But no, it's different to God. Kapag ikay nagbigay ng buhay mo, lalo kang nagkakaroon ng buhay. Because He is life. He is life. It will never be a waste of time worshiping God. It will never be a waste of strength, effort, serving God. Every time you give, you will receive something far better.
Sabi ng Panginoon, when you give, bibigyan ka rin. More than double. Tenfold. Ibabalik sa iyo ng Diyos. Tandaan niya. Ibabalik sa iyo ng Panginoon. Ano mang ibinigay mo sa Panginoon, ibabalik sa iyo ng Diyos. Will you give your life to Him? So kung mo lahat sa iyo, sapagkat ang Diyos ay Diyos na mabuti, hindi siya masama. Amen? Hindi siya masama. Siya ang iyong hari. Siya ang aking hari. Siya ang hari ng langit at ng lupa. Tayo po ito ba yung lahat? This is the preaching of our Lord Jesus Christ, preaching the good news of God, the gospel of God. The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. At hand. It is reachable. It is here with us. Will you receive the King? Submit to His rule. Will you receive His offer of salvation? Will you ask for forgiveness? Will you come humbly before His holy presence right now? He is a good King. You can trust Him. Sa oras na ito, why not receive Jesus in your heart? Sabi mo, Panginoon, I am a sinner. Pagharian mo ako. Kung ikay mananampalataya, tagal mo na mananampalataya, still matigas pa rin ang ulo mo before God. God is not pleased with you, but He loves you. Mahal ka ng Panginoon. Will you pray? Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, salamat po sa pagmamahal mo, pag-unawa mo sa lahat ng pagkukulang ko. Pero sa oras na ito, kinocommit ko ulit ang buhay ko sa iyo. Kinocommit ko ulit ang buhay ko sa iyo. We'll pray that prayer. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, binibigay ko buhay ko sa iyo. Baguhin niyo po ako, tulungan niyo ako sa mga problema ko, Panginoon. Mga kapatid, yung problema mo maliit lang sa harap ng hari natin, sa harap ng ating Panginoong Jesucristo, because He is the Lord of all. Maliit lang yan. But the problem is your heart. The problem is your heart. Bakit ang tigas ng puso mo? Bakit hindi mo isuko lahat-lahat sa Diyos? Sabi ng Panginoon, come to me, all you labor and heavy laden. Ikaw na nahihirapan. Ikaw na nagpapagal. Ikaw na nasira ang buhay. Come to me. And I will give you peace. Bibigyan kita ng kapayapaan. Bibigyan kita ng biyaya. Ang Diyos natin ay mabuti. Ang hari natin ay mabuti. Hindi siya kagaya ng ibang mga hari o ng ibang mga pangulo. Ang Panginoon ay Diyos na po pwede mong pagkatiwalaan ng lahat-lahat sa buhay mo, sapagkat siya ay Diyos na mabuti magpakailanman at siya ang iyong tagapagligtas. Will you pray to Him? Pray right now. Magko-close na po sa prayer. Dear God, salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sakupin mo, Panginoon, kami ng iyong kaharian. Sakupin mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Sakupin niyo po kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Sakupin niyo po kami, Panginoon, ng iyong biyaya, sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti. Sinasamba ka namin sa oras na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat kapatiran. All the glory and all the praise be only to your name, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Namin ng ating Panginoon Jesus. Ikaw ay